Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ni Ikaw, O Ginoo. Ug dihay pipila ka mga Pariseo nga nang miduol ug misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Hesus misumbalik sa pagpangutana kanila, unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila. Mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa, human niya sulatig sulat sa pagpakigbulag ang iyang asawa. Mingon si Jesus kanila, gihimo kining suguan ni Moises kay kamo gahi mag-ulo. Apan sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang lalakig babae. Natungod niini, mubiya ang laki siyang amahan ug sa iyang inahan ug makikiusa siyang asawa ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang banaw ang asawa, dili na duha, kundili usa na lamang. Tungod niini, kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Sa dito na sila sa balay, nangutana ang mga tinunan kang Hesus mahitungod ning butanga. Mingon siya kanila, ang bana nga mubulag siyang asawa ug makigminyog laing babae, nakapanapaw batok sa una niyang asawa. Ug ang babae nga mubulag siyang bana ug makigminyo og laing lalaki nanapaw sad. May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Hesus aron sila hikapon niya apan gikasab-an sila sa mga tinun-an. Sa pagkaalinggat ni Hesus niini, nasuko siya og miingon sa iyang mga tinun-an, paaria kanako ang mga bata. Ayaw sila did-e kayang gingarian sa Dios ila sama nining mga bata. Timan ininyo kini, ang dili mo dawat sa pagharit sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Unya iyang gipangkugos ang mga bata ug gitapion ang iyang mga kamot kanila ug ilang gipanalanginan niya sila. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon Ikaw, O Kristo. Mayang gabi kaninyong tanan. Bisan pag di kaayo maayo tong pamati, pero pasalamat gyapon ta sa Dios nga ubay-ubay ta karon. Salamat wa intawan mangindya ni akong community sa mga puwahan. Ang Alay sa Dios community, of course ang base gid ni is Sacred Heart Parish. Sila unta gi-sponsor karon dito sa misa, mo choir unta na sila anyad. I ask them kung wa mo, di na kumutungan ninyo. Bitaw dias sila ato pakpakan nato sila, pakpakan usab nato ang Dios nga labi ka mahanan nagtapok natong tanan. Bisan patuod og kanang di kay may maayo kang pamati the past week, pero makaingon sa jig ko nga nakahimo og gihapon kog mission. Kay atong milabayng adlaw, I was asked by a cousin to stand at the witness stand. Ako'y kaso ha. Somewhere dito korte, somewhere sa south, gipabarog ko isip witness sa usa ka hearing. Sige taong kong panikma dito. Kay ang kaso dili unsa kundili annulment case. Sumingon mo na ako, saguday ka pa dad, nag-tolerate ka man. Aron masayod, hagbay na silang gabuwag. Ang usa, wanay paki, naminyo na dito, nanay pamilya, hapit na kayo sa gruto ng apo. Siya, taon siya nahimutang. Na, ganahan po taon siyang mahimutang ngayong kagalingon o giyang kalag. Siya akong gibuhat, sige. And by the way, niyadto sad ko kay gihatagan nampun sila og dispensation sa matrimonial tribunal.
na-annul lang po ang ilahang kasal sa simbahan. Kaya ko pas ito na-annul sa simbahan, o di sa kumuadto eh. So, gitulugutan naman sa simbahan, dito gid ko. Aw, gid ko to. Mr. Jonathan Rubin, do you say nothing but the truth and nothing? Yes, I do. Kakuyaw, ba ni anad-anad ni? Of course, no? Kuyaw din yung mga attend ka na, kay tubag lang gikaon sa ipangutana, agyod og tubag, sulti nga wa pangutana, kay basig, na, maunsa kita. Kaluoy sa Dios, ni kuan na sa gyud, nahuman ra, pero sige nagkapatandog na kog maayo. Di adto man kun abot mitog mga 8:30. Sus na atiman wi mga alas 11 na. Kay nga naman daghan kaayong mga kaso ga sunod-sunod. Mura bag marathon of hearing. And wala ang kasong gipaminaw. Almost all of them sa akong ihap-ihap on that day na po ka cases of annulment. Kahuna-huna ko matay. Sa shrine, sige mamigpangkasal. Naapon siya di, nasa day sig pang-annul nito spikas. Dili ni siya joke because with due respect niya itong mga hingtungdan, gani ako, nakahibaw gikos giagian ni akong paryente nga digid lalim. Of course, we don't judge them katong sila, particularly kato sila, because to be sure, it's not easy to be in that life to the point that they resorted to file that case to nullify their marital obligation. Pero nakapangutan na sad ko, sige magpanawat og kasal, daghan na kay kugis kasal. Pero nganong daghan mo sig kaayong magpa-annul sa ilang kasal? Sa ako sa pagpamalandong daghan mo kung ipang kasal din yung bisan asa. Sige biya sa kong follow up kasagaran nila kay ako mga na friends sa Facebook. Makakita sa taong kong, ay salamat. Sila pa di ay. Ako po taon silang giampo kay di biya lalim. Buwa tayo man naging ang kapangutan ako, nanuman kaha. Sa akong pagpamalando mga igsuon, ang ato mga readings karon, two things may tell us why. That as much as we have so many wedding ceremonies, it seems that there are also a lot who are struggling and even reach to the point of surrendering. Una, first reading. Dinihigisgutan kung giunsa pagbuhat ang babae. Makapangutan na ta, tinuod kay no? Superior kay ang lalaki, kay ang babae gikuha mas gusok sa lalaki. But to me, that is not superiority. The gospel, or rather the book of Genesis, simply wants us to know that there is that intimate connection between man and woman. And once we lose that connection, problems, challenges, conflicts may arise. Ug para nako, usanis mga rason nganong sayon-sayono na lang nga mag-away gani gamay o magkalaw maunsa aw undangon tani. Simply because they fail to find that intimate connection among themselves. I think mausad ni siguro pahinumdom, very providential kinaaman ning alay sa Dios. Ang entrance bayaan nga community, ME. Naka-attend man ko silang ME mga igsoon, marriage encounter. Touching kaayo that indeed kani among ipangwali dinhing mga anak ang kinabuhing minyo pinakanindot kina siya nga naaginay paghigugma, but once
You are in that life. And once I got that close and direct stories from them, pagkalisod na ining kinabuhi asad. And yet, at the end of it all, yes, lisod, unsay nakapalig-on nila ang connection. And once again we lose that connection, ikaw bana sa mga sawa, I think murabag magkalaay, magkadugay. Feeling gani murag laay na, tanawa, basin bakahag disconnected na ka. Nakoy nabasahan libro kabahin aning digital communications karon. Ang topic sa ang ngan sa libro is disconnect to connect. At times, di ba, mawa ang atong connection sa usag-usa because we connect to unnecessary connections. For instance, imbis mag-istorya mong duha, unsay gunitan, gadgets and all. Kay di lang, kapoy istorya. Maorang gihapon, balik-balik na pag istoryahan. And not just gadgets, our own personal biases. We don't want to disconnect from ourselves because we are simply convinced nga sakto ka. To the point that you are disconnecting yourself to the one whom you should be connected to. Again, once we lose that connection, problems, challenges are at your doorsteps. Okay, I think mauni ang gipakita sa mahal nga inahan nato. Ang iyang connection sa iyang misyon. Ang iyang connection sa iyahang anak. Bata pa si Jesus dito sa templo, aw nawa, gipangutana niya, asa man ka, nabaw mig pangita nimo, nabala ka kay mis papa nimo. Unsay tubag ni Jesus, mangita mo nako. Mo kay bawo ari ko bay sa kong amahan. Ug kita pa to, murag gikumot ato tumba bas Ginoo. Kay lagi maminaw matas atong kasuko. Tubag-tubagon ning tawhana da. Ang sige sulti sa ebanghelyo, and she kept everything in her heart. Which means to say, mga igsuon, our connection should not just be an ordinary connection, but connection within the hearts that we have for each other. Kay once utok ang atong ipatigbabaw, maglalis kita kinsay sakto, kinsay sayop. Pero ang imong kasing-kasing ang imong connect sa usa, I think makasabot jud ka, mubati jud ka. Time and again we ask, are you still connected? And this connection, mga igsuon, is not just about between married couples. It can also be applied in so many relationships we have. Sa community, guwa na kay connection sa mga kauban ni mas community. Dahil, kaaway na mga igawas. Samot nang maglalis mo kay mo ni siya mo na. Ay, ganong lisur man ko ani. Connection matters a lot. Hence, the first challenge is, let's find our real and intimate connection with each and everyone. And like Mary, that connection should be that connection from the heart. Napaunta ko isulti, pero kana na lang. Ato lang pangayoon, padayon taning santos nga misa. Mangay tani Mama Maria, nga sama niya, kanunay tang makonektar sa usag-usa.
Bana nga to sa asawa, ginikanan nga to sa mga anak. Importante kay na. Kay ikaw ginikanan, wala kay connections yung mga anak, layasan gyud ka. Kitabod mga anak, wala tay connections ginikanan, permilan tang luoran. Igsuon, wala tay connection sa usag-usa, mag-away kita sa yuta. Daghan kayong mahitabo kung mawagtang ning butanga. Very simple, very basic, but it can bring us to things, the worst or the best. Time and again, we ask Mama Mary that like her, we will have that connection from the heart.